Sa video na ito ay mayroong 5 kumpanya na dinagdag ang Simply Wall Street na undervalued and mayroong insider buying. Now, kung bakit Simply Wall Street ang pinili ko, kasi ito lamang yung website today na nagko-compile ng mga insider transaction dito sa ating bansa. Kasi if we focus dito sa PSE Edge, yung mga insider transaction dito guys ay kalat-kalat. So talagang mamanu-manuhin mo yung hahanapin at i-compile mo pa yan. Kaya napakahirap hanapin ng ganitong information. Thanks to Simply Wall Street kasi napapabilis na yung paghanap natin ng mga insider transaction. So today mayroong 5 dinagdag na andito ang Pizza, D&L, RRHI, Puregold, FNI. Now if we focus sa mga kumpanya na nadagdag dito, ang Pizza lamang ang merong mababang dividend yield. Pero hindi lang to yung basihan, itong yield na to, paglagakan na natin agad-agad. No, definitely not, no? Kasi napaka-importante na yes, merong insider buying isang kumpanya, pero hindi lang magtatapos doon ang pag-research mo ng kumpanya. Aalamin din natin kung pasado ba sa criteria natin, maganda pa paglagakan talaga ang kumpanyang ito sa pamamagitan ng ating research tool. And dito sa ating research tool ay may bago din tayong in-update and kahapon lamang natin ito na-update guys, no? So naandyan na rin ang top rated stocks. Kapag hindi ako nakakagawa ng videos, sumusulat na lang tayo ng articles dito. And marami pa tayong pwedeng ilagay dito na useful para sa ating mga subscribers. Unahin na natin itong Pizza. So as of today, ang kanyang dividend yield ay nasa 2.5%. Now if we focus sa inside transaction ng kumpanyang ito over the past 1 year, ang transaction dito ay talagang pumapasok ang mga insiders dito. And over the past 3 months alone, ang insider ay mayroong pinasok na 409,000 pesos. And ito ay si Vicente Gregorio. So bumili siya sa 7.80 pesos per share. Hindi lamang tayo dito mag-focus today sa insider transaction ng kumpanya, and pagkos bibigyan din natin ng highlights yung kanyang information sa kanyang financials. So search ko lamang dito sa research tool natin, Pizza, ayan. Now dito sa ating research tool ay may bago tayong in-update. Ito ay ang star ratings natin and also yung 10 pillars natin, ayan. Kung ang share price lang ang titignan natin dito sa Pizza ay talagang mangangamba kasi continuous na bumabagsak ang performance nito, no? So from 10.75 pesos bumagsak ito to 7, no? To 7.5 pesos. So malaki talaga yung binagsak ng performance ng kumpanyang ito. Now, if we focus sa 10 pillars natin, ito ay may ratings na 7 stars. Kahit na bumagsak ang kanyang share price today, ano ba yung mga highlights pa rin dito? Una-una, in terms of PE ratio, average and today, nasa undervalued pa rin itong Pizza. No? In terms of multiple valuation, now in terms of free cash flow naman, meron siyang 1.2 billion pesos. However, itong Pizza ay medyo makain sa capital. So, ang kanyang cash from operations nasa 2.3 while the capex ay nasa 1 billion pesos. In terms of profit margin, meron itong 6.6%. And alam naman natin, if you are going to research, pagdating sa mga food business, hindi gaanong kalakihan talaga ang profit margin dyan. So, itong 6%, ito ay nasa okay side na profit margin. Kaya pasado pa rin ang kanyang profit margin. No? Now, in terms of cash available na meron siya today, nasa halos meron siyang 900 million pesos na cash available na ready to deploy. Okay? And ang kagandahan dito sa kumpanya kahit na bumabagsak ang kanyang share price, ay ang kanyang shares outstanding ay hindi tumataas, hindi nag-i-increase, no? And alam niyo naman kapag nag-i-increase ang shares outstanding ng kumpanya ng massively, ito ay isang negative side para sa mga long-term investor ng kumpanya kasi bumababa yung percentage of ownership ng mga shareholders na nag-i-invest dito, no? Okay, so another positive side dito sa Pizza today ay maganda kanyang market cap, nasa 13.39 billion pa rin, and meron itong enterprise value na nasa 20.5 billion. Ang revenue nito ay tumaas ng 39.2% from 10 billion to 14 billion pesos. And ang kanilang income ay nag-increase naman ng 23.45% from 800 million to 1 billion pesos. Now if we focus sa history ng kanilang
performance. No? From 2014 na nasa 4 billion pesos lamang ang kanilang revenue, and today ito ay nasa 13.8 billion pesos na. So malaki pa rin ang in-improve na kanilang performance over the years, no? And today ito ay nasa all-time high na. Kasabay nun, ganun din ang kanilang income. However, in terms of valuation dito sa kumpanya, no? Para sa akin, itong kumpanya ay nasa hold pa rin. In terms of my criteria, hold pa rin ako dito. As of today, mas gusto ko na bumagsak ang share price nito sa 6.20 pesos per share bago makapag-take advantage dito sa kumpanya, and para makakuha tayo ng minimum 30% na potential gains dito, no, sa ating mga investment. And meron itong fair value today na nasa 8.84 pesos per share. Now dito sa Simply Wall Street, ang kanyang fair value ay nasa 9.5 pesos per share. So may upside potential lang din ito na 16.3%. So guys, itong mga nababanggit natin, ito yung recommendation na bumili ka na or huwag ka nang bumili sa isang kumpanya. So nasa sayo pa rin talaga ang desisyon. You have to do your own research muna bago ka mag-invest, 'di ba? Para magkaroon ka ng malawak na idea sa pag-invest dito sa ating merkado. Kung bibigyan mo ng focus itong pizza, I think ang bibigyan mo ng pagpapahalaga ng review ay kanilang return on equity and return on invested capital, kung bakit ito bumagsak, and also yung kanyang utang. Today meron siya talagang utang na indicator, so you have to find, no, kung ano yung gagawin nila mabawasan nito. Now isunod na natin itong Puregold. So over the past 1 year, yung instead transaction dito ay talagang positive lahat. So over the past 3 months alone, mayroon itong 500,000 pesos na pinasok ang isang insider. So ito ay si Leonardo Dayaw. Ayan. So ang pinaka-latest transaction nito ay February 14, 2025 lang, no? Ito lang. So bumili siya sa 25.65 pesos per share. Okay, now if you focus naman din dito sa ating research tool, ang Puregold. As of today, dito sa ating research tool, ang Puregold ay nakakuha ng ratings na 8 star, no, out of 10. So mataas na rin yan, no, out of 10. For me, itong Puregold sa continuous na pagde-develop, not only pagde-develop but also pag-expand nitong kumpanya, continuous na pag-expand, ay lumalawak pa rin talaga ang market share ng kumpanyang ito. In terms of their PE ratio comparison, very undervalued pa rin ito, no? Ang trailing 12 months sa PE ratio ay nasa 8.5 times. Ang average ay nasa 18. Okay? And ang PEG ratio dito ay nasa 0.6. Very undervalued in terms of multiples ni Peter Lynch, no? Ang kagandahan naman dito sa Puregold as of the moment, malaki ang kanilang free cash flow. Nasa 11.8 billion pesos. So ibig sabihin, yung room for improvement pa rin dito sa kumpanya, nandito pa rin. Margin nito ay nasa 4.2%. So sa iba mababa yan. Pero guys, if you are going to research sa retail store, sa mga retail stock din dito sa ating bansa, normal yan na 4.2. No? If I'm not mistaken, 4.2 is astonishing na rin yan, profit margin. Kagandahan dito sa kumpanya, meron naman itong meron utang pero kayang-kaya nilang itong punan. And as of the moment, meron itong 40 billion cash available na ready to deploy. And kasabay ng pagbagsak na kanyang share price, ang kanyang shares outstanding hindi pa rin tumataas. Okay? So, nanatiling ganun pa rin yung performance. And very juicy, no? Kasi pagbagsak ng share price nito, very juicy ang kanyang dividend yield ngayon. Nasa 7%. And ang enterprise value nito ay nasa 93 billion pesos while the market cap today ay nasa 75 billion pesos lamang. However, now in terms of our 10 pillars, meron itong dalawang negative side sa atin. So una-una ay bumagsak ang kanyang return on equity and return on invested capital. So you have to check kung bakit, no? Hindi ko na ito sasabihin papahabain kasi that's your assignment. However, yung kanilang income today ay bumagsak ng 7.4%. Isa sa mga pinakadahilan ng pagbaba din also ng kanilang share price ay dahil ito sa pag-increase na kanilang cost of goods sold from 81.65% to 82.2%. Isa rin ito sa nagko-contribute sa pagbagsak ng income ng kumpanya. In terms of the revenue, tumaas pa rin ng halos 8% ang kanilang revenue.
from 184 billion to halos 200 billion pesos na ang kanilang nakukuhang revenue as of the moment. No? If you focus this information, ang kanilang trailing 12 months nga na revenue na today ay nasa 211 billion pesos. And if I'm not mistaken, ito yung pinaka all-time high. Very, very juicy ang kumpanyang ito, no? Today. And if you are going to focus this information, ito ay undervalued pa rin in terms of my criteria. If you are a long-term investor and meron kang pure gold, I think ito na yung pinaka the best way or the best time para mag-invest sa kumpanyang ito, no? If ako ay gagawa ng move ngayon, ito na yung best time para sa akin. Why? Ang kanyang buy below price ay nasa 32 pesos and ang aking fair value dito ay nasa 46 pesos per share. And meron tong upside potential na halos 70% pa in terms of my criteria. Imagine na, mayroon na itong upside potential, capital gains, and very, very juicy pa ang kanyang dividend yield as of the moment. Now, pagdating dito sa Simply Wall Street, meron itong fair value na nasa 37 pesos per share and meron itong upside potential na nasa 28.6% pa rin. So, in terms of my criteria and also in terms of Simply Wall Street, halos pareho lamang, no, na undervalued ang kumpanyang ito. Now, susunod natin na titignan ay itong D&L Industries. If you are going to see the transaction ng mga insiders dito ay talagang grabe. Grabe, oh. Napakasipag ng mga insiders dito na bumili ng shares, no. So, over the past 3 months alone, meron na ang pumasok na 96.7 million na investment galing lamang sa mga insider ng kumpanya. And very, very very, very juicy tignan today na kumpanya din. And ang pinaka-latest noong February 5, 2025. So I think worth it na reviewin din natin itong kumpanya today, no? Tignan natin kung meron ba potential ba na mayroong investment opportunity ba dito sa kumpanyang ito. So if we're going to see D&L Industries, as of the moment, no, in terms of my criteria sa aking valuation, ako yung nasa sell pa rin dito sa kumpanya. And even may investment dito, and until today hindi ko pa dinadagdagan ang aking investment dito. Kasi para sa akin masyado pang maaga, no. And if we're going to see naman dito sa ratings natin sa kumpanya, ito ay nasa na rin, 7-star ratings na kumpanya din. And if we're going to see the information dito today, in terms of multiple valuation, yes, very undervalued pa rin ang kumpanya. Meron pa rin itong positive free cash flow, nasa 828 million pesos. Pero if we are going to see, no, sa history na kanilang free cash flow, ay taas baba ang kanilang talagang free cash flow. Ang pinakamataas ay nasa 4 billion pesos. 2023, ito ay nasa 1.1. Ito ay nasa 1.1 billion pesos. So medyo bumagsak ang kanilang free cash flow as of the moment. And meron itong profit margin na nasa 6%. Mas maganda na bigyan natin din ng focus din ang kanilang utang na kinikater today if you are going to review na itong kumpanyang ito ay meron itong 2.6 billion pesos na cash available. And yun nga, kung mapapansin mo, no, positive, maganda ang performance ng kasi sa continuous na pag-buyback din siguro ng kumpanyang ito and also sa pag-continuous na pagbili ng mga shareholders ng kumpanya, yung mga insider nito ay talagang bumabagsak, no? Bumababa ang number of shares outstanding ng kumpanya. So ibig sabihin, kapag ganito, talagang gumaganda, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanya ito. Meron itong yield din na nasa 3.4 or halos 3.5% na dividend yield. And para sa akin, ito ay nasa okay side pa rin na dividend yield as of the moment. However, in terms of the revenue, ito ay bumagsak ng halos 23%. And if you're going to see, no, from 43 billion to 33 billion pesos na lamang ito. And ang kanilang income ay bumagsak ng 30% din.
from 3 billion to 2.3 billion pesos. So ito rin yung dahilan kung bakit until today sa akin investment hindi pa rin ako pumapasok kasi para sa akin hindi pa nagmamaterialize itong kumpanya, no? Masyado pang maaga. Para sa akin and wag niyo akong gagayahin today, no? Wag niyo akong gagayahin kasi kaiba tayo ng preferences sa pag-invest. So as of today, medyo malalim ang panghugutan dito na akin, no? Kasi ako ay nagbabase sa performance ng kumpanya. So if maganda ang performance ng kumpanya na nire-review ko, tumataas ang aking valuation. If not, bumaba, di bumababa din ang aking valuation. So as of today, ang fair value ko dito ay nasa 3 pesos per share. Now if we are going to compare sa fair value ng Simply Wall Street, ang fair value nila dito ay nasa 5.3 pesos per share. And meron nitong, overvalued. Overvalued pala ito ng 13.1%. Ewan ko kung bakit nirecommend pa nito ng Simply Wall Street. Overvalued naman. Ayun. Pero ang aganahan dito ay yung insider ng kumpanya ay continuous na bumibili dito. Now, ito namang Robinsons Retail Holdings Inc. ang RRHI. So, over the past 1 year, meron lamang itong tatlo. No, tatlo lang na transaction. Pero ang pinaka-notable ay noong February 13, 2025. So, pumasok na si James Gokong Wei ng 22 or 23 million pesos na investment dito. And bumili siya sa 35.90. Very, very juicy ang pagkabili niya dito, no? 35.9. If we are going to review this company sa ating research tool, RRHI, ito pa lamang makikita natin na yes, although na bumabagsak kanya share price from 54, ayan, from 54 to 36 pesos per share na lamang, no? Na ang bibigyan natin dito ng focus, guys, ay yung mga highlights. And today, ito ay nakakuha ng 8-star rating natin. Okay, so ano nga ba yung mga pillars na pasado itong kumpanya? So, una, pasado siya sa multiple valuation natin. Very undervalued pa siya today, no? And in terms of their free cash flow, very positive. Nasa halos 10 billion yung kanilang positive free cash flow. Ito. And meron itong gross margin na if you are going to see sa mga retail talaga, 5%, 5.12%. So, mababa talaga, no? So, bonus na pag makakita ka sa mga retail stocks na nasa 10 o more than 10% yung profit margin, no? Now, in terms of utang na kinikita nitong kumpanya, kayang-kaya niyang bayaran, positive ito. And in terms of their cash available as of the moment, meron itong 14.6 billion pesos. No? And ang kanyang utang lamang na kinikater ay nasa 18 billion pesos lamang. Okay, so as of the moment, very, very healthy ang kumpanyang ito. So halos 2% yung binagsak na kanilang shares outstanding, which is very, very good. Why? Yun nga, katulad sinabi natin, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholder. Tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanya. Every time na bumibili o nagbabuyback ng shares ang kumpanya or anything na mga shareholders nito, yung notable shareholders, tumataas yung percentage nito. And kasama din tayo nun, no? So nagiging mas more quality yung mga business na pinaglalagakan natin na pag mayroong ganito. Na in terms of their yield, wow, okay. So very, very undervalued and very, very juicy din today ang kanyang yield, 5%. Okay? And in terms of their market cap, nasa 52 billion, while the enterprise value ay nasa halos 69 billion pesos. So if we are going to compare and we are going to focus dito, ang kanilang income ay bumagsak ng 29 or halos 30%. From 5.8 billion to 4.1 billion pesos. However, ang kanilang revenue ay nag-increase ng halos 8% from 178 billion to 192 billion pesos naman. Today, ang kanilang revenue na in terms of trailing 12 months, ito ay nasa 196 billion pesos. And also, ito na yung pinaka all-time high na revenue ng kumpanya as of the moment. Okay, so in terms of this, nakikita natin na bumabagsak ang kumpanya. Okay, pero tumataas at naging all-time high na ang kanilang revenue. Anong indication yun?
merong buying opportunity. Ang tanong ngayon, buy na ba ang kumpanyang ito? In terms of my own valuation, very very undervalued as of the moment ang kumpanya. Ang aking buy below price dito ay nasa 46 pesos per share. Fair value, nasa 65 pesos. So mataas ang upside potential ng kumpanyang ito. So imagine juicy na ang kumpanya sa kanyang dividend and more juicy pa sa kanyang valuation today. Now, in terms of Simply Wall Street, ang fair value dito ay nasa 68 pesos per share and meron itong upside potential na 45.8%. Undervalue din ang kumpanyang ito in terms of Simply Wall Street. Okay, so I think maganda pag-usapan o maganda reviewin din ang kumpanyang ito as of the moment kasi si James Gokongwei ay pumasok na ng malaking investment. Okay, so yung last na bibigyan natin ng focus dito today in terms of Simply Wall Street ay ang kumpanyang FNI. So if we are going to focus, ang pinaka-latest dito ay noong January 10, 2025. Mayroong pinasok si Dante Bravo na nasa 1 million pesos. And ang presyong 1 pesos per share ang kanyang maximum price dito, no? Okay. Now, if we are going to research FNI sa ating research tool, today ang kumpanya ay mayroong 6-star ratings sa atin. I think naglo-load, no, yung ating fair value dito today sa FNI. And in terms of multiple valuation, yes, undervalued itong kumpanya. In terms of free cash flow, meron itong free cash flow today na nasa 1.7 billion. And let's compare this 1.7 billion sa kanilang history na kanilang free cash flow. 2.5 billion, no? Noong 2023 lang. On average, halos nasa 1.7 to 2 billion yung kanyang free cash flow dito. Medyo nasa average ang kanilang free cash flow as of today. And meron tong gross margin na nasa 38% and operating margin nasa 16% and profit margin nasa 6%. So medyo malaki yung mga kaltas dito, no. Ito isa sa mga dahilan dito, no, dito sa FNI, I think isa sa mga diyan ay yung nickel price bumabagsak. So if you are going to focus sa mga nickel company today, ganun din ang nangyayari. In terms of this information, wala ngang utang itong kumpanya and also bumagsak din na kanilang shares outstanding, which is very good. However, in terms of hindi nagbibigay ng dividend to? Okay, let's see, no? Ngayong 2024 nga, no, hindi siya nagbigay ng dividend. Oh. Oo nga, noong 2024, hindi siya nagbigay ng dividend. So itong ng Simply Wall Street, ito yung past data pa rin, 5.3%, no? So latest tong natin pa rin, no? Ating research tool na naandito. Okay, so hindi siya nagbigay ng dividend. Ayun yung pinaka din, nasa red side in terms of our 10 pillars dito sa FNI din. And in terms of market cap, 5.8 to 4.7. Now, kahit na tumaas ang kanilang revenue ng 30%, ang kanilang income naman ay bumagsak ng 20% halos, from 1.9 to 1.5 billion pesos. So ito yung din dito sa kumpanya. As of today, dito sa aking fair value, wala pa, zero. Naglo-loading siya today, nag-update yung ating fair value. Now, in terms of historical data, ang pinaka-fair value dito ay nasa 1.6 and 2.4 pesos per share. Now, if we are going to compare this data sa fair value ng Simply Wall Street, in terms of this, undervalued pa rin ang kumpanya ng 46%. Ito yung 5 kumpanya na bagong dinagdag ng Simply Wall Street, undervalued daw, na mayroong insider transactions, no? Now guys, I think konting disclaimer lamang na ibibigay ko sa inyo. Mas maganda na kayo yung mag-research ng fair value, kayo yung mag-compute ng fair value mismo ng kumpanya. Kasi doon sa pag-compute nyo, magkakaroon kayo ng malinaw na idea, strong foundation kung mag-i-invest ka sa kumpanya, no? Kasi kung aasa ka lang sa fair value na meron ako and fair value na nakikita mo sa Simply Wall Street,
iba yun eh. Iba yung emotions, iba yung idea na mayroon sa Simple Wall Street, at iba din yung idea na mayroon ako. Napaka-importante na dapat ikaw mismo yung mag-compute ng fair value ng kumpanya. Okay? Para magkaroon tayo ng malinaw na konklusyon sa pag-invest sa ating merkado. And again, this information is not a financial advice. No? Lagi nyo tatandaan, do your own research, do your own analysis. So itong video na ito, pinapadali ko lamang ang mga buhay-buhay natin para magkaroon kayo ng idea sa pag-invest dito sa ating merkado. Okay? So this is pse warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, guys, and see you on the other side. And also sa mga gustong gumamit ng aking research tool, ating website, puntahan mo lamang ito. Learn more about investing dito sa ating bio. Yan, more and learn more about investing. Para madirekta ka dito sa ating website, mag-login ka lang. Kung meron ka ng account, kung wala pa, mag-sign up ka. And para magkaroon ka ng information sa ating data na pinapakita today. Maraming salamat. God bless.